Kumusta kayo mga kaibigan, mga kababayan ko, mga Filipinos dito po sa Malaysia and of course dito sa Sabah is Malaysia and specifically dito sa Kota Kinabalu City. Kumusta kayo and kumusta din ang mga kababayan ko dyan sa mga iba-ibang nasyon po, mga overseas Filipino workers. Kumusta ang ating mga senior citizens kagaya ko po, no? At saka mga super senior citizens natin dyan sa, dito sa Malaysia, dyan po sa Pilipinas at saka sa mga ibang-ibang parte sa mundo po, no? Kumusta kayo? Hope everything is running smoothly and today, last day na po ng February, no? Ang madali talaga ang panahon natin po, no? February 28 na tayo and today, thanks God, it's Friday. Last day ng trabaho din natin and of course, today, salary day natin po, no? Diyan sa Pilipinas. Mga sahod natin, dahan-dahan ng natin na maggastos dahil po, alam na natin sa Pilipinas, mahal lahat ang mga essential goods dyan and hopefully, things will change, no? Things will change after ang midterm election natin sa May 12. Anyway, good morning, good afternoon, and good evening. Kung sa malayo pa yon, we say salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Hopefully, everything is running smoothly on this very beautiful as we start itong beautiful Friday morning po, no? Dito sa Kota Kinabalu, weather is perfect. Perfect dahil po early in the morning nakita natin po ang experience tayo ang sunrise. And for our Muslim brothers and sisters, I don't know kung kailan ang mag-umpisa ang Hari Raya Puasa, no? Ramadan Puasa. Some were saying most likely it will be tomorrow, no? Kasi sighting of the moon will be today and some areas sa mundo siguro po, they already started doing their puasa or Ramadan puasa. So just reminder lang po sa mga non-Muslim believers, no? Let us cooperate with our brothers and sisters who will be observing ang fasting month. A fasting month for 30 days po. It means they're going to eat before sunrise and eat again after sunset. So let's cooperate with them. Let's help them po because fasting month is not a joke. No? They will be doing itong mga sacrifices po, no? Sacrifices, and let's help them po. Make sure that it will be a solemn 30 days for the fasting month ng mga brothers and sisters natin who are embracing Islam. And of course, I will be updating you kung ano-ano man mga changes or updates or mga news dito po sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, specifically dito sa Kota Kinabalu in the event. There will be news pertaining ang schedules ng fasting activities ng mga brothers and sisters natin, no? Who are embracing ang Islam faith. So, ganun din po sa Pilipinas, whatever information mayroon doon po, I will try to make sure or I will make sure that ang mga viewers, mga participants ko, mga followers ko dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will be properly informed. Alright, umpisa na tayo po ang topics natin for the day. Friday, February 28, thanks God, is Friday. Okay, I notice lumabas na po every now and then ang mga poll survey dyan sa Pilipinas and just recently, 2 days ago, lumabas na po ang SWS survey po. And of course, mayroon din ginawa mga online, mga sabihin natin, vloggers natin po sa different parts in the Philippines. They also conducted their own survey. And yun po, survey nila po, very known as, or sabihin natin po, ang Kalye survey. Many, if not all Filipinos, they would prefer to look at the Kalye survey
Dahil po, this is actual, no? On the spot, real time yun po. When they ask sa mga voters o sa mga Filipinos, ang preference nila when it comes to ang senatorial slates or candidates aspiring for senators, ang mga kandidato po, no? They will be asking sa mga voters kung sino they're going to vote, no? Sa senator, sa senator slate dyan sa Pilipinas. But others would look at the survey firms, no? Dyan sa Pilipinas, who will also, normally they will put out ang mga results ng survey nila po sa mga newspapers, sa radio, and sa TV po, no? And reminder lang po, itong mga surveys natin results, no? This is not the real thing. But yes, whether we like it or not, it will be able to give, sabihin natin, or guide ang mga candidates natin po, no? Dyan sa Pilipinas when it comes to how they are performing sa campaign period nila, sa mga sorties nila po. It will serve as a guide, maybe inspiration for those maganda ang resulta, and for those hindi maganda ang resulta din po, it will help them also open their eyes and maybe change their campaign strategy po, no? Maybe it is not effective for the past few weeks kasi nag-start ang campaign period for the senatorial candidate last February 11, and it will go on for 90 days, no? So nakikita natin, or we can see, or they will be able to see based on the survey, political survey po, kung effective ang campaign strategy nila or hindi. So, survey lang po. The real survey will come in on May 12 po. Yon talaga ang importante. And the real survey po when it comes to their candidacy, ambition to be a senator in the Philippines, to be a congressman, to be public servants po, no? Public servants sa mga diferente lungsod or diferente municipalities, cities, provinces dyan sa Pilipinas. Alright. The other topic I'm going to touch now is also on the calendar for the trial or impeachment trial of Vice President VP Sara, wherein po si Senate President Francis Escudero already yesterday announced ang calendar activities for the impeachment trial of VP Sara Duterte. And mayroon mga pros and cons or mga negative and positive criticisms coming from the public, especially coming from, sabihin natin, mga political experts natin po, no? Mga lawyers natin, and of course, mga politicians din po. So, I will be sharing with you this kind of informations and supported by video clips, no? Mga footages po, which I managed to record it, but I will be able to share it with you during my program ngayon po, or today. Okay, to start with, let us push muna po ang calendar activities of the impeachment trial. And nandito po ang announcement ni Senate President Chis Escudero, no? Chis Escudero regarding ang calendar of activities impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Hold on. Let me share with you itong announcement of Senator Chis Escudero, ang Senate President ng Pilipinas. Hold on, nandito po. Let's listen to this and I'll give you a full screen. Nandito po. Hold on, ha? Dito ang announcement ni... Pag kami magsesesyon naman ng alas 3. Hold on, ha? You listen to this. I'll give you a full screen. Para at least, claro, mas decente. Ganun ba yun? Claro, mas decente. Hold on, ha?
Okay. Good morning to each and every one of you. And nandito na po si Senator or Senate President Chis Escudero. Nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na iniso ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan pinagbigyan din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial ay buo na at kompleto na paghahanda ng Senado para dito. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, so depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala niya, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example,
Kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, alas 9 ng umaga magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong niyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, mag-o-convene yung impeachment court. Okay, yan po. July 30, mag-convene na ang impeachment na court. Ang trial ni VP Sara Duterte. So, everybody will be watching on this thing, no? We'll be monitoring the situation kung mayroon pa mga latest updates po regarding itong impeachment trial sa July 30 mag-jumpstart po, no? But I will share with you another video clip regarding itong issue. Hanggang ngayon na mayroon pa rin mga tao who are talking about delay daw ito. Delay, hindi daw dapat ma-delay itong impeachment trial ni ang procedure, ang procedure ng impeachment trial ni Sara Duterte, and this has been repeatedly explained by Senate President Chis Escudero, no? But it seems mayroon pa din mga tao, they still question kung bakit delay, ano nangyari po, some were saying negative criticism, others positive criticism. Just for the sake of my followers, you listen to this explanation ni Senate President Chis Escudero regarding itong issue, delay daw po, no? Delay. And I played this how many times already during my program previously, but again, I just want to share again with you one more time po, para klaro, mas disente. Bago I will give you this, sabihin natin ng footage ni Senate President Francis Escudero, I would like to shout out muna tayo kay Marilu Pintojo, who is watching my program this morning, Friday, February 28. Si Marilu Pintojo would like to say good morning to all the followers ng Nick Talk, and happy Friday daw po. Happy Friday. God bless us all. Thank you very much, Marilu Pintojo, who is my better half po, no? And yes, hope you're doing fine. Okay na okay ka, you're starting the day. And sige lang, life goes on. Life goes on. And sana happy lang tayo. Alright? So, nandito po ang explanation ni Chis Escudero o Senate President Chis Escudero. Let's listen to this. Sandali lang po, Let's listen to this. Okay, sandali. Gusto rin niya matanggal sa pwesto. Hold on. Alright. Tingnan muna natin ito. Okay. Para klaro, mas disente. Nandito po. Bago ko sagutin, Mandy, nagsalita na ako kaugnay niya. Sino mang partidista, partisano at bias, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bungalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So, baliwala sa akin yung mga opinion nila. Pero papatulan ko pa rin, talang-alang sa'yo, Mandy. Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng
saligang batas. Trial shall begin immediately. Nilagay for tweet eh. But let's look at the precedents. Corona impeachment final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. For tweet, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Marcy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit isang buwan din, forthwith, ba't hindi sila nagreklamo nun? Walang pumalag nun. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si Bibi Sara? Mas gigil ba tayo kay Bibi Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magrereklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanongin mo silang dalawa dito. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. Eh, 2 kalahating buwan na lang inupuan yung 3 impeachment complaint eh. Ni hindi ginalaw at ni-refer ng section sa Speaker eh. Nakalagay sa rules nila immediately eh. Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga, hindi sinunod yung immediately, 2 kalahating buwan ang definition nila ng immediately. Actually, nag-adjourn ng House, ni hindi ni-refer yung 3. In-archive. So, kung yun ang tingin nilang definition ng immediately, bakit ibang definition ng immediately, na walang immediately sa konstitusyon nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila naghintay ng 2 kalahating buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Kamara ng mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Pakiparating na lang, KJ. Okay, dyan po ang explanation ni Senator or Senate President Chis Escudero regarding itong so-called delay daw po ng impeachment. Impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Okay, bago maano tayo, ano ito? Shoutout muna tayo kay Bong Sebastian, is also watching my program. Buenas, Weng. Good job for updating the OFW as well as our fellow Samuangueños. Yes, yan po ang the reason why I'm doing this program sa channel ko po, dahil I just want to inform, make sure that ang mga Filipinos, especially dito po sa Malaysia, sa Sabah is Malaysia, and of course ang mga overseas Filipino workers sa mga ibang mundo, once they will watch my program, then they will be updated on the latest political activities dyan po sa Pilipinas and other news. And of course, yun po, this is my sabihin natin na contribution sa being a professional journalist dito po sa Malaysia, and being a Filipino. I just want to share whatever I can share with my sabihin natin na kababayan po, ang kababayan. So thank you very much for supporting. I would like to say also good morning, good afternoon, and good evening, as well as salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to Mr. Ruben Castillo, who is also watching my program today, and to all the Filipinos, Samuangueños din po dito sa Sabah who are watching my program today. Okay, let's go back sa calendar of activities ng impeachment trial ni Inday Sara Duterte. May mga comments po, by some legal experts natin dyan sa Pilipinas. For example, very popular sabihin natin lawyer dyan sa Pilipinas, and played a part in the
formation of the Constitution yata po, 1987 siguro yun po, no? After the People's Power Revolution, nagiging presidente si the late Corazon Aquino, and then they form another, or they come up with another constitution, that is the 1987 Constitution. And I'm referring now ang comment coming from Attorney Rene Sarmiento po regarding this issue. Let's listen to Attorney Rene Sarmiento po on the issue when he was interviewed dyan sa Maynila yesterday po, no? Okay, let me share you with this video clip. Sandali, ha? 128. Sana yun, 128. Si Attorney Rene Sarmiento. Hold on po. Andito. Let's listen. Kailangan din po. We have to share with you, or I have to share with you this footage so that you will also be informed of what is happening dyan po sa Pilipinas. Alright. Nandito po si Attorney Rene Sarmiento. Because that is still July, the start of the impeachment trial. June 2, there are processes to be observed already. To me, medyo matagal po ang proseso po, no, ang pag-umpisa ng ating impeachment trial. Again, I invoke the constitutional provision and the Constitution, yung forthwith proceed. Now, there are two interpretations. Di po sa forthwith proceed, it could be immediately, right away, promptly, walang alangan, walang patumpik-tumpik, as I have mentioned before. And the other view is reasonable. There should be a reasonable time to start the proceedings under forthwith proceed. But to me, whether forthwith proceed immediately or forthwith proceed reasonable delay, July is too long, napakahaba po. We have March, April, and May, 3 big months to complete this impeachment proceeding. So para sa akin po, may kunti akong reservation because of the command of our Constitution. Right or wrong, the Constitution has to be followed, approved by the sovereign people, na dapat sundin po. Ibig sabihin, it should not be June or July 30 for the start of the impeachment proceedings. Alright, yan po ang reaction, statement, comments ni Attorney Rene Sarmiento regarding the issue. Once again, I would like to share with you itong sabihin natin schedule or calendar activities for the sabihin natin na impeachment ni Inday Sara Duterte. Once again, I will share with you itong announcement ni Senate President Chis Escudero. For those latecomers sa programa ko po, let's listen to this again. It's bato. So, Nandito. For the latecomers natin po. ba't Uriego proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato? So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala niya sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party.
So, tamang-tama na. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Alright, klarong-klaro po, no? Klarong-klaro, no? And take note tayo po, no? Take note tayo. Umpisa na po ang trial procedure sa July 30. Once again, just as a reminder, I want to share with you again ang clipping ni Senator or Senate President Chis Escudero regarding ang dalawang sombrero or two roles that they will be playing during the period of the impeachment trial. And that will be one, they will be judges trial, and at the same time they will perform their duties as senators, no? Legislators dyan sa Pilipinas, no? While the trial is ongoing. Nandito po, let's listen once again kay Senator or Senate President Chis Escudero on the issue of dalawang kalo, dalawang hat ang mga Senado will be using during this period of trial, impeachment trial po. Let's listen once again to Senate President Chis Escudero. Suot ng Senado. Senado acting as a legislative body. Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-adjourn yung impeachment court na alas 2, edi mag-adjourn kami sa impeachment court na alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga ito, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprobahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, mag-o-convene yung impeachment court. Yan po, klarong-klaro, no? Klarong-klaro po, no? Just, I replayed itong video clip po para sa mga latecomers natin dito. Today's program natin, Nick Talk, Their Talk with Nico. So, next topic natin po, let's go to the next topic. And this time around, let's talk about survey. Poll survey, political survey po, election survey po, no? Nakikita natin po na from time to time, ang mga survey firms or companies dyan sa Pilipinas, they will come out with the result of their latest survey carried out dyan sa Pilipinas regarding sa election or midterm election dyan sa Pilipinas, which is scheduled on May 12. And for the past announcement of election polls po, no? Survey na I think this is from the SWS, no? And it was carried out last February 15 to 19 yata yan po. And nakita natin po na sa Magic 12 karamihan po ang mga kandidato coming from the Marcos team or alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. And yeah, I will share with you this clippings, and kayo na po bahala, no? Kayo na po bahala to believe it or
You won't believe it. Kayo na bahala po. No? What I'm trying to do is just to share with you so that you will have an idea of ano ang trending ngayon po sa election for the Senate slate. No? 12 yun po. 12 position po vacant ngayon. And we have a total of 63 or 64 aspiring candidates to be a senator come May 12th midterm election. Nandito po ang video clips para sa inyo po. I am going to share this to you po regarding the SWS survey. Hold on. Hold on, ha? Si Erwin Tolpo ng Hold on. Alright. Nandito. nangunguna pa rin si Erwin Tolpo ng lakas na may nakuhang 45% sa mga tinanong na botante. Kasunod niya si Senator Bongo ng PDP Laban sa pangalawang pwesto na may 38%. Umakyat siya sa pangalawang pwesto. Sumunod naman kay Senator Go ay si Senator Lito Lapid ng Nationalist People's Coalition o NPC na mayroon 36%. Dalawang sumunod kay Lapid, ang isa ay si dating Senador Tito Soto ng Nationalist People's Coalition o NPC na may nakuhang 34%. Ang kasama ni Soto na sumunod kay Lapid ay si Ben Bitag Tolpo, isang independent candidate. Dalawa rin ang sumunod kina Soto at Ben Tolpo dahil kapwa sila nakakuha ng parehong porsyento sa mga tinanong na registered voters. Ang isa sa kanila ay si Bong Revilla ng Lakas na nakakuha naman ng 33%. Kasama ni Bong Revilla na nakakuha rin ng 33% ay isa pang current senator na si Pia Cayetano ng Nationalista Party o NP. Sina Revilla at Cayetano ay nasa 6th and 7th place. Dalawa naman ang sumunod kina Revilla at Cayetano. Ang isa ay si dating Senador Ping Lacson, independent, na nakakuha ng 32%. Ang kasama ni Lacson na nakakuha ng 32%, pareha sila ni Lacson ay isang current senator na si Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Sina Lacson at de la Rosa ay nasa 8th and 9th na pwesto. Tatlo naman ang sumunod kina Lacson at de la Rosa dahil silang tatlo ay nakakuha ng 30% bawat isa sa kanila. Kaya silang tatlo ay nasa 10th, 11th, and 12th na pwesto. Ang isa ay si Manny Pacquiao ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Kasama ni Pacquiao si Abi Binay ng NPC. At ang isa pa ay si Willie Revillame, isang independent candidate. Yan ang mga pumasok sa Magic 12. Nasa 13th place si Camille Villar ng Nationalista Party. Siya ay may 29% na nakuha sa mga tinanong na botante. Nasa 14th place naman si Amy Marcos, Nationalista Party, na may 24%. Nasa 14th place si dating Senador Kiko Pangilinan ng Liberal Party na may nakuhang 22%. Sumunod sa kanya, sa 16th place si Ben Hor Abalos ng PFP na may 17%. Nasa 16th place si Bam Aquino ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP na may 16%. Sumunod naman si Francis Tolentino. Si Tolentino ay nasa 18th place. Ang nasa 19th at 20th place ay sina Philip Salvador ng PDP Laban at Gringo Hunasan ng Reform Party. Pareho silang nakakuha ng 14% bawat isa sa kanila. Sumunod sina Colonel Busita at Rodante Marcolita na kapwa nakakuha ng 10%. Mga kaibigan,
Okay, yun po ang SWS survey result conducted the last February 15 to February 19 po. And if you notice, there are a lot of survey coming out, no? And different ang mga results nila, no? Different ang mga results nila. The other day, we also saw a survey carried out by, I will not mention mga kompanya or firms mo, survey firms mo. Now, mayroon din showing na ganito yan po. Karamihan ng mga PDP Laban candidates under the leadership of former President Rodrigo Roa Duterte, lahat pasok po, no? Lahat pasok, and none of the Marcos slate pumasok po sa survey po, no? And mayroon din mga ibang survey na nakita natin ang mga posisyon kagaya mga position results dyan po sa SWS survey po that I have just shown you, no? A few seconds ago. Iba-iba po, like kasi aspirant Willie Villame, nasa top 5 siya po, no? In other surveys, and even Amy Marcos is included in some surveys na included siya sa Magic 12. No? Different kinds of results po, and depende po kung sino ang conducting itong poll survey po. No? So, but anyway, sige lang, that's good. At least mayroon tayong mga survey for the voters. At least we will be able to gauge ano mga standing ng mga kandidato natin po, especially ngayon sa mga senatorial aspirants. And don't take it as the real one na po, no? Survey lang yan po. Survey lang yan po. And for those candidates, medyo maganda ang resulta nila po. Now, it's an inspiration for them to do more in their campaign sorties. Excuse me. And for those wala or hindi maganda ang resulta nila sa survey, now it will inspire them to maybe change their campaign strategies. No? Siguro it is not effective what they are doing. And for those nandyan lang po, don't be, sabihin natin, disappointed po. Do your level best. Nandito lang mga voters po, because we are the one who will be judging you, and we are the ones, ang mga voters will be appointing you, giving you the green light to represent us dyan sa gobyerno. But one thing sure na notice ako po is that Amy Marcos medyo hindi masyado siyang good performance survey po, no? Different kinds of survey. Dahil po siguro ang posisyon niya half-half po, no? 50-50 siya dito sa Duterte camp and the Marcos camp, although she is saying na independent candidate siya. And of course, nakita din tayo, despite of the correct me if I'm wrong, itong financial status de Camille Villar. And everybody knows Camille Villar, Congresswoman Camille Villar came from a very strong financial family, no? And popular din po ang pangalan ng mga Villar. And it seems that she's not doing good sa mga survey. And si Tol Tolentino, no? Incumbent, re-election is Francis Tolentino, medyo nahirapan din siya po, no? And siguro fed up ng mga tao dahil po he was elected as a senator because of the push of former President Rodrigo Roa Duterte during the midterm election ng 2019. And Bato de la Rosa, Bongo, nandyan pa rin. And yes, Marcoleta, in some surveys, nakikita natin po, pasok siya sa top 5, sa Magic 12. And yes, nakita din natin po ang mga
ibang kandidato kagaya nila Willie Villame, Philip Salvador, Philip Salvador, Lito Lapid, nandyan pa rin Manny Pacquiao, medyo, once you are below the number, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 po, medyo it signals that you have to do something po kasi walang guarantee yan po. Walang guarantee that you will be in sa Magic 12 sa May 12 midterm election. So, guide lang yan po. No? It is a guide. And of course, ang gobyerno natin po, ang COMELEC, Commission on Election, is now doing something para itong mga survey firms will be regulated. But before going to this COMELEC issue po, no? Ang announcement ng COMELEC regarding mga survey firms, let me show you first isang survey din po. But this time around, itong survey po ang Kalye survey. No? In other words, some people, mga vloggers, they do this, sabihin natin, online, actual survey po sa mga different lugar, sa lugar nila po ng mga vloggers. And this time, I will show you ang survey carried out dyan sa Lipa City, no? Lipa City, and apparently it shows na maganda ang standing ni ang team ng Duterte, So let me share this online survey, real-time survey carried out by a blogger dyan sa Lipa City po. Nandito po ang video clip. Let's watch and listen to this. So at this, you will have an idea. A portion of the kasi mahaba yun po, ang niya, ang Kalye survey niya po. But let me show you a portion of it. Towards the end na yun po, no? Kasi mahaba talaga ang survey niya. Nandito po. Sa Mayo, kaninong team ang suporta? Duterte, Marcos. Si Kuya po ay Duterte, kaya idagdag natin. Ikaw po, Duterte, Marcos, survey lang. Tingin. O, kanino? Si Kuya po ay Duterte. Ayan, sulat na natin. Opo. Kuya, ikaw, survey lang? Undecided pa? Undecided pa. Ay, si Tatay. Duterte, Marcos. Kaninong suporta? Parehong ayaw ko din. Ay, sisulat natin si Tatay undecided. Kasi parehong ayaw. O, salamat sa inyo. Shout out po sa mga taga pamilihang bayan ng lungsod ng Lipa. Ay, ma'am, survey lang sa Mayo. Duterte, Marcos. Undecided pa. Ay, thank you, kuya. Salamat sa inyo, Salamat ng marami. Ayan po, dahil lobat na ang ating camera, kaya tayo ay pupunta na dun sa ating parking kung saan tayo nakaparada. Eto, magbibilang po tayo. Team Duterte. Hello, shout out. Team Duterte, uunahin nating bilangin Team Duterte. Ang Team Duterte po ay 5, 10, 15, 20, 55, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Mga kababayan, ipagpaumanhin niyo po at talagang biglang nalobat na yung aking camera habang ako'y nagbibilang. Kaya ito, pinicturan ko na lang at binilang ko po siya at ito po ang naging resulta. Ang Team Duterte po ay nakukuha ng 83, ang Team Marcos po ay 32, at ang undecided po ay 65. Napakarami pong undecided. Sa totoo lang ay hindi lang yan yung mga undecided sapagkat late na ako nag-decide na isama sa listahan yung mga undecided. Dahil pagpamanhin, yan lang ang nailista ko ng mga undecided. Ulitin ko, Team Duterte po ay 83, ang Team Marcos po ay 32, ang undecided po ay 65. Ipagpaumanhin po, nalubat yung aking battery ng GoPro, kaya hanggang dun lang yung nagawang survey. Ipagpaumanhin.
At kung kukunin naman po natin yung porsyento doon sa 180 na katao na ating napagsorbiyan o napagtanungan, ang Team Duterte po ay nakakuha ng 46%, ang Team Marcos po ay nakakuha naman ng 18%, at ang undecided naman po ay 36%. Salamat sa patuloy pong suporta at pagsubaybay. Alalahanin po natin, ito'y survey lamang po. Ano man ang naging resulta, maaaring ito'y magbago pa o hindi na. Yan naman po'y nasa pagpapasya na ng mga tao na ating napagtanungan. Pero sa aking palagay, sa aking opinyon, ang kanilang sagot ay yun na talaga ang kanilang iboboto pagdating ng Mayo. Thank you po. Okay, yan po ang Kalye survey carried out dyan sa Lipa City po, dyan sa Pilipinas. So, survey lang yan po. Don't take it very seriously po, no? Take it as a challenge, as a inspiration po itong mga survey result po. Be it the Kalye survey or be it the carried out by survey firms dyan po sa Pilipinas. But it's worthwhile. Let's listen, watch din po itong mga survey. Some are biased, others maybe they are very serious and very concerned na ano ang mga standing ng mga kandidato po para sa midterm election scheduled on May 12th. Now, let's I will share with you dalawang video clips po regarding itong survey issue po sa COMELEC. And yes, to start with, nandito po ang COMELEC chairman, si George Garcia po, touching on sabihin natin, survey firms po dyan sa Pilipinas, and they want to regulate some policies po, no? And let's listen this interview po sa kanya during the program of Ted Filon, and the interview is being carried out by or conducted, or the question raised was from Shasha, ang partner ni Ted Filon sa programa nila Ted Filon, from 6 a.m. in the morning hanggang 10 o'clock, and this was recorded this morning po. Nandito po ang interview. Hold on, nandito ang interview. Let's listen to George, or Chairman George Garcia ng COMELEC po, Commission on Election. Let's listen to this. Hold on, Hold on. Nandito po. Okay, Ma'am DJ Chacha, nung napag-aralan po natin mabuti, meron po kaming Section 2 ng aming pong guidelines. Sinasabi namin mandatory ang registration. Pinag-aralan po namin mukhang ito ay magiging prior restraint sa tinatawag na constitutionally guaranteed freedom of expression and of speech. And therefore, siguradong dadalhin po tayo sa Korte Suprema at baka po makakuha pa ng restraining order. Kahapon po, isa po yan sa napunto sa diskusyon doon po sa ating po mga survey organizations. At sobrang po tayo natutuwa, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, halos lahat po naandun sila. Yung mga credible at mga talagang malalaki na survey organizations, sabi po nila, very much willing sila na magparehistro sa COMELEC kahit hindi sila i-obliga o walang mandatory registration. So ang isa po sa pinunto talaga nila, kaysa pumunta sila sa Korte Suprema, baka pwede mapag-isipan ng COMELEC na gawin na ng voluntary sapagkat sila naman ay mula ngayong araw at onwards magpaparehistro na dito sa atin sa COMELEC para lang ma-regulate sila. Oo. Chairman, dito ako medyo nalilito. Baka pwede niyo po ma-explain sa amin. Sabi niyo nga po kasi voluntaryo na lamang kasi po pwede kayong, kumbaga ito ay curtails the freedom of speech. Pero posible pa rin kasuhan ng election offense kung hindi sila magpaparehistro. Paano po mangyayaring magiging election offense yun kung hindi naman po mandatory in the first place yung pagpaparehistro sa survey firms natin? Opo, Ma'am DJ Chacha, mukhang nakita ko rin yung news article. Mukhang nalito lang yung mismong reporter. Talaga pong ang atin ang ngayong pinupunto ay hindi mandatory ang registration. Subalit pa, pwede pa rin kami magkaso sapagkat tatandaan po natin, ang surveys kapag yan ay na-publish o napalaganap ay pwede pong maging tinatawag na election campaign propaganda. At ang election campaign propaganda po ay regulated pa rin ng Commission on Elections. So ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon pa rin ng reporting
dito po sa amin sa COMELEC para po sa magkaroon ng malawak na impormasyon paano kinolekta yung survey, sino ang nagbayad, sino ang nag-commission, ano ang ginamit na scientific methods. Yung po, Ma'am DJ, certain hindi po namin pwedeng ibaliwala yun kasi yun ay provision mismo ng Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act. So sabi po namin kahapon sa mga survey organizations, yung mga bagay naman na nasa batas, hindi po natin babaguhin yan, paninindigan po natin yan. Pero yung pong mga bagay na pwede naman po natin i-negotiate at pwede namin ibigay sa kanila, ay pepayag po kami. Basta po, ang importante ay at least may full cooperation na sila sa atin to a certain extent na accomplish po namin yung aming hinihingi at gusto na this time, hindi yung kinakasuhan lang kagad sila ng kinakasuhan ng COMELEC. This time, they are fully cooperating with the COMELEC. Okay, yan po ang statement ni COMELEC Chairman George Garcia. And this time around, I will share with you with another clipping ang question ni Ted Filon kay Chairman Garcia. Hold on. Nandito po. Ang pagpaparehistro po sa inyo ng lahat ng survey firms. Tama? Tama po, Sir Ted. Tama po kayo dyan. Pero meron bang regulasyon sa mga ilalabas nilang survey result? Yung transparency ang hinihingi po ninyo, kung sino nag-commission, magkano ang binayad, etc. Yes, Sir Ted. Yan po ay mandatory dahil yan ay provision ng batas. Maliwanag po sa kanila yon at gusto rin po naman nila yon. Ang sabi lang po nila, Sir Ted, kasi po voluminous sa mga surveys. Kung nakakita lang po tayo sobrang voluminous, sabi namin ay hindi po namin kailangan kung sino yung mga respondents. Dapat confidential talaga yan. Kasi po siyempre, hindi natin pwede ma-reveal, lalo na yung may issue ng data privacy. Pero kung paano kinolekta, ay yan po, mandatory yan. Number two, hindi na rin po namin iuobliga kung yan ay kinumisyon nila. Ibig sabihin kung may nag-subcontract sila. Kasi nga po, ang sabi po ng mga survey organizations, kasi kung sasabihin namin na ito ay na-subcontract sa iba, ang gagawin ng aming mga kliyente, diretso na lang sila doon, hindi na sila pupunta sa amin. So, baka lang lalong magkalituhan. So, sa amin po, kung ano lang yung naka-enumerate sa batas, na kinakailangan i-reveal sa atin at sa publiko namin, ay ating pong mandatorily re-require sa kanila. So, Okay, yan po ang interview kay George COMELEC Chairman George Garcia sa programa ni Ted Filon. So we touch a lot of issues ang calendar activities of the impeachment trial of VP Sara scheduled on July 30 po, no? And we also touch on survey results as well as itong mga regulations para sa mga survey firms po dito sa Pilipinas, especially now that we are experiencing or ongoing pa rin po ang campaign period for the midterm election. Once again, February 11 hanggang sa maybe 10 or 11 of May, yon ang official campaign period para sa mga senador, as well as come March next month, no? We are expecting that mayroon na ang announcement na ang official campaign period sa mga other candidates sa mga local positions will begin on March 28 if I'm not mistaken, and hanggang sa eve of the election. So, ganito ang sitwasyon dyan sa Pilipinas. And stay tuned lang po kayo sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, because I'm going to give you the latest updates when it comes to sabihin natin ang activities dyan sa Pilipinas. Siguro po hanggang dito na lang ang programa natin po. And before I'll forget, just reminder sa mga Zamboangueños, mayroon tayong dalawang congressmen dyan sa Zamboanga, District 1 and District 2. Kung sakali, we want another help coming from the Congress, no? Dagdagan natin ang representante natin sa Kongreso. Now, for me, I would say that mayroon tayong isang kandidato dyan representing ang SSS-GSIS pensionado party list po, no? And
I'm referring to ang first nominee, si Rolando Rolly Ledesma Makasait, is a good material po. Is a good material para sa mga Zamboangueño po. Anyway, you decide po. Mine is, I'm just suggesting, I'm just informing you that this SSS, GSIS, Pensionado party list is spearheaded by or being represented by Rolando Rolly Ledesma Makasait, who's a pure Zamboangueño. It will be a wise decision po if we bring him to the Congress. So in the meantime, hanggang dito na lang po. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and see you tomorrow. Bye.